Welcome to Donmar TV News Channel. Yun mga kababayan, kaya nandito po kami, kasama po natin ang buong sambayanan, ang Para sa Youth, ang Hands for Children, kasi tatlong bagay pong dapat mailinaw dito. Ang anti-terrorism law na ipinasa ng pamahalaan sa pamamagitan ng kanyang kongreso ay para pangalagaan at depensahan ang seguridad, buhay, kabuhayan at propriedad, mga kagamitan at mapayapang pamumuhay ng bawat Pilipino. Number 2, hindi ito ipinasa para supilin ang karapatan at demokrasya sa ating bayan, bagkus palakasin ang kapasidad at ang kakayanan ng gobyerno para pangalagaan ang demokrasya at ang pag-iral ng batas. And number 3, mapigil na itong monster, ito yung demonyo na gumagapang sa loob ng 5 dekada mahigit, ang CPP, NPA, NDF na nangangalapkap at naggumagapang sa iba't ibang sektor, including sa loob ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagkukunwari, panguudyok, panlilinlang at panggugoyo sa kabataan at mamamayang Pilipino. Ma'am Omni. Okay, Karig, sobrang thank you po, no. Kanina lang po, bilang kabataan, no po, kanina gusto ko lang po kasi magtanong, pero bago po yun, kanina po, bago tayo magsimula dito sa ating forum dito sa Sambayanan po, nanood ako kanina po kay Renato Reyes. Yes. So kanina, sinasabi niya po kasi, speech niya po, ito daw po yung pinakamasahol na batas na pinitisyon po sa Supreme Court kasi napakadami pong nagpetisyon. So ako po, no, representing or advocating po para sa ating mga kabataan, nais ko pong itanong sa inyo po, Ma'am Gemma, bilang ina po, and ka Eric, no, na dati po kayong kadre, bakit po nila sinasabi sa aming mga, o sa ating mga kabataan na napakasahol nito at dapat naming katakutan tong batas na to? Mauna ako kay Ma'am Gemma. Sige po. Kasi yon ang dikta at bendisyon ni Joe Masison, ang pinakapunong teroristang pinuno ng CPP, NPA, NDF, ano man ang boses at mga ipinapahayag ni Teddy Casino, ni Nato Reyes, ni Zarate, ni Ilago, ni Gaite, ni Colmenares, at mga kasabwat nila, mga kasama namin dati ito. Kung ano ang ibabandila at ipagbubunyi ni Joe Masison, yun ang susundin nila. Kaya naintindihan natin si Renato Reyes ay hindi naman boses yun ng mamamayang Pilipino ang kanyang sinasabi na pinakamasahol na batas, itong anti-terrorism law. Pinakamasahol na batas kasi susupili nito ang panlilinlang, panluloko at pangwawasak at pagpatay at paninira at ang pagpapabagsak sa gobyerno na ginagawa ng grupo nila Renato Reyes. Pero sa ordinaryong mamamayan, hindi ito masahol na batas. Ito ang matagal ng kailangang batas, Ma'am Gemma. Salamat po. Nakakapagtaka, no, bakit sinasabi nila ito yung masahol na batas? Di ba kung ang isang kriminal, kung ang isang magnanakaw ay galito sa batas na ipinatutupad ng ating gobyerno, ibig sabihin nun ay against ka doon sa batas na yon. So nakakapagtaka lang, no, at ano ang sinasabi nila na nakakapag-suppress sa ating kalayaan? So para sa akin, no, bilang isang magulang at bilang isang guro na rin, napaka-importante na maprotektahan natin ang ating mga anak, ang ating mga estudyante, laban dito sa mga teroristang ito na nagpapanggap na kunwari ay kaibigan o makabayan ko, no. So ito para sa akin, kung ikaw ay against sa isang polisiya, sa isang batas na para sa protektahan ng ang sambayanan at ang buong Pilipinas, ay kalabang ka ng gobyerno. Para sa akin pananaw. And therefore, ang hindi boses ng mamamayan, ang nire-represent nila Ma'am Omni, nila ni Nato Reyes at ng grupong ito, kung hindi boses na gusto may parinig ng Communist Party of the Philippines, ng NPA at ng NDF at ang dalawang organisasyon, CPP, NPA, have been declared terrorists already by the Anti-Terrorism Council at huli na ngayon eh. In fact, itong CPP, NPA, more than 10 years ago pa at hanggang ngayon sa kasalukuyan, itinuturing ito ng bansang Estados Unidos, Australia, Canada, New Zealand, Singapore at Australia and many more countries in Europe na itong gobyerno natin huli na sa pagturing na ang CPP, NPA, NDF ay ang #1 terrorist organizations na siyang pumapatay at nangwawasak sa ating bayan. So may tanong po ko. So is it safe to say po na kung sinong mga terorista talaga, no, sabi sa batas kasi classified na sila, 'di ba po? Sila mismo talaga yung binibintang nila sa gobyerno, sila talaga 'yon. Tama po ba? Tama po. 'Yun ang binabanggit ni Ma'am Gemma kasi kung hindi ka naman terorista, wala kang kaugnayan sa pagbili ng armas, bala, bomba. Wala kang kaugnayan sa pag-recruit ng kabataan para maging NPA at pumatay ng sundalo at pulis. Anong ikababahala mo? Kaya ang inuulit ko dito, ang mga ordinaryong mga balot vendors, mga takatak na nagtitinda ng sigarilyo sa bangketa at mga nagtitinda ng mga fishball, mga ordinaryong nanay at mga magulang at mga ordinaryong kabataan at mga mamamayan natin na hindi naman tumutulong at dumudugtong
para sa pagre-recruit sa Kilusang Underground o yung nagre-recruit para sa CPP, NPA, NDF, walang dapat ikabahala. At kung titingnan mo, Ma'am Gemma, mabibilang sa daliri, mga 200 lang naman sila doon sa area ng TAF, samantalang milyon-milyong Pilipino ang sumasama sa Pangulong Duterte, sa Kongreso, sa Senado, at pati sa pagpapanawagan sa Supreme Court that this is long overdue. Dapat palakasin ang ating batas at ang karapatan ng Estado at gobyerno ay dapat maging boses ito ng ordinaryong mamamayan laban sa nangwawasak at pumapatay sa ating mga ordinaryong mamamayan at mga sibilyan. Imagine, Ma'am Gemma, Ma'am Omni, sa ating mga tagapag-subaybay. For the last 52 years, dahil sa CPP, NPA, NDF, radical infiltration and recruitment ng kabataan, at kanilang paggamit ng karahasan at madugong pamamaraan upang pabagsakin ng gobyerno, ang namatay ay mahigit kumulang 50,000 na mga kababayang Pilipino natin. Out of 50,000 in the last 50 years, ang sundalo at pulis ay mahigit kumulang mga 15,000 ang namatay dahil sa ambush, pangbobomba, pagpatay, pag-raid at iba pa. Ang sibilyan na mga mamamayang Pilipino na namatay sa CPP, NPA, NDF na mga pang-atake ay umaabot ng 35,000. And yet, hindi pa rin natin pwedeng makita ang katotohanan at ang katuturan sa pagpapasa ng anti-terrorism law, Ma'am Gemma. Ang gobyerno kasi, di ba, pinoprotektahan niya ang ating masa. Yes. So, ito napakaganda ng anti-terrorism law kung ito ay talagang mapatupad na natin at talagang maisabatas na dahil maraming milyong-milyong ating mga kababayang Pilipino ang mapoprotektahan ng batas na ito. Tama. Kung ikaw, sinabi nga natin kanina, kung ikaw ay against dito sa batas na ito, ay meron kang ginagawang hidden. Yes. Nakalabanin ang ating gobyerno. Oo. Tayo naman, 'di ba? Tayo lumaki tayo sa ating sa pamilya natin, sa loob ng ating bahay na meron tayong sinusunod na batas. Bilang isang Pilipino, dapat sumunod tayo kung ano man ang mandato ng ating pamahalaan dahil ito ay sa ikabubuti ng ating bayan. Yes. Ako may question po ako kasi syempre, nga po, ito mga pula na to, pero kahit marami naman din pong petisyon mula sa mga CPP, NPA, NDF. Bakit naman po merong mga hindi naman pula na nagpetisyon kung tunay nga po na agenda at parang sila lang po talaga yung ano po? A very good point. Kasi ang binabanggit ni Ma'am Omni na para sa youth group natin na kasama dito, naggumagawa ng pamamaraan ang CPP, NPA, NDF na ang kanilang mensahe will be put forward with many messengers. Ibig sabihin po, kinakailangan nila magbuo ng mga tactical alliances. At ang mga natural na mga civil liberties defenders at ang mga traditional na mga political opposition at mga church groups na malapit sa kanila ang human rights issues ay talagang pwedeng maabot ng kanilang mga propaganda and agitation. And so therefore, pwedeng mabuo ang tactical alliance. Pero hindi kami nababahala dyan na Ma'am Omni kasi kung titingnan mong in-raise nila mga punto, 3 lang. Ito daw ay kikitil sa kalayaan sa pagpapahayag, pagiging aktivista, at pagtutol sa mga maling patakaran ng gobyerno. Walang ni isang letra tungkol dyan, isang provision, isang seksyon sa buong batas, kung babasahin mo, na nakalagay ang ganong kanilang mga pananaw. Therefore, ito ay distorted and fallacious. Hindi totoo, baluktot na pananaw, at ito ay pagsisinungaling sa mamamayan. Number 2 argument nila, ito daw ay magbibigay ng karampatang otoridad, extra authority kay Pangulong Duterte at sa mga military at police para maging abusado sa ating mamamayan. Mali pa rin ito. Kasi parang sinabi natin na walang korte. At sinabi natin na walang judicial process. At sinabi natin, 40 to 50 years ago pa rin ang orientation ng police at military ngayon. No, hindi na ganun yun. In fact, magkamali ka lang sa paglusot ng listahan at ma-post mo sa Facebook, tatanggalin ka kahit ikaw ay 2-star general. Lalo na pag nag-abuso ka sa batas. So, hindi totoo itong sinasabi nila. Again, this is a second fallacious, distorted at baluktot na pananaw. Pangatlo, sabi nila, ito daw ay magbibigay ng daan para sa lalong paghina ng ating mga democratic institutions, mga political rights and civil liberties. Excuse me ang ating Article 3 of the Bill of Rights, ang ating revised penal code, ang ating judicial process, at ang otoridad ng korte buhay na buhay. And even Congress are not being banned to do oversight or review
if ever there are abuses na mangyayari, malinaw. Lahat ng kanilang sinasabi ay nanggaling sa tinatawag nating imahinasyon at baloktot na pagtingin, lamang sirain at pahinain ang otoridad ng gobyerno for a stronger rule of law and law enforcement. And I just wanted to add sa sinabi nga ni Ka Eric, no, specifically rin po kasi, and I'm encouraging every young people who are watching, kasi pwede naman tayo mag-google, pwede nyo i-google yung 8 Anti-Terror Act 2020 and the implementing procedures na ginawa ng DOJ, specifically doon kasi sinasabi na hindi pinipenalize ang dissent, advocacy, right to organize, right to associate. Specific naman yun. Tama si Ka Eric, hindi yun pinagbawal. Specific rin na sinasabi na hindi yun pinipenalize. So, we're really free. So, tayo mga young people, sabi nga ni Ka Eric, agree ako doon, Ma'am Gemma, na huwag tayo magpadala sa imahinasyon o projection ng takot ng mga taong ito. Kami po kasi isa para sa youth, Ka Eric, Ka Gemma, kasi gusto namin yung mga kabataan marunong magsiyasat, magtimbang. Alamin natin yung mga facts. Hindi na to katulad dati na wala tayong access sa Congress para tignan yung batas. Pwede na nating mag-google. Kasi kung papakinggan nyo, ako po kanina, pinapakinggan ko yung speech nila Renato Reyes. Sabi ko, nabasa ko po kasi. Sabi ko, wala naman dun yung sinasabi na ginagamit ito ng administrasyon para sa election po, tapos isusuppress yung freedom of expression mo. While clearly po, clearly po, nandun po yung clearly, wala naman yun dun sa ating batas. Yeah, tama po kayo, Ma'am Gemma. Si Ma'am Gemma po, kami po'y malulugod na magiging bahagi siya, including mamaya si Ma'am Jam Magno, the most recent, most popular part ng ating advocacy for awareness sa ating mga kababayan. Ma'am Gemma, di ba yung anak mo at kasama ng mga miyembro ng Hands Support Children, minor de edad, at hindi ito napangalagaan ng school authorities nang sila'y ma-recruit at ngayon ay nasisira ang kanilang buhay dahil sa radical terroristic infiltration ng CPP-NPA organizers sa mga school, Ma'am Gemma? Ito yung pinaglalaban nating mga magulang, no? So lahat naman tayo ay darating sa pagiging, dumaan tayo sa pagiging isang anak. So dapat ang gabay ng mga magulang ay dapat 100%. Ito yung pinalilinaw natin, pinamumulat natin ng ating mga anak na itong mga organisasyon na ito ay madadala sila sa kapahamakan. So dapat ito, kami nananawagan din sa lahat ng mga authorities, sa CHED, sa DepEd, at sa lahat ng mga organizations na tulungan po natin, tulungan niyo po kaming mga magulang, nagabayan po at iiwas po natin, ilayo po natin ang ating mga kabataan at ating mga anak dito sa mga teroristang ito. Kaya napakalaki po netong napakalaki pong tulong dito sa atin bilang isang magulang na isabatas na itong anti-terrorism law para po tayo, katulad po ng grupo nyo po ng Sambayanan, para sa youth at iba pa pong mga individual na mga personality na katulad ni Kaja Magno ay magtutulungan para dito nawakasan na at mahinto na itong panlilinlang sa ating mga kapwa Pilipino.